Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala'u amma ba'd. Sa araw na ito, sa ika-anim ng Dhul-Hijjah, sa taong 1447 Ba'dal Hijra, na katumbas ng ika-23 ng May sa taong 2026, Bidhnillah ta'ala, magtitipon tayo sa muhadara na ito para sa kapatid natin sa Luzon at hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at gantimpalaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at ilagay ito sa timbangan ng kanilang mabubuting gawa. At ang paksa natin sa araw na ito ay ang paglalakbay sa pagsasaliksik ng kaalaman. Bilang panimula, alamin mo barakallahu fik na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ibinaba niya ang relihiyon ng al-Islam sa pamamagitan ng ating propeta sallallahu alaihi wasallam at ipinaabot niya ito sa umma na ito. At mula sa kanila, mula sa mga sahaba, ay may mga lumakbay mula sa malalayong lugar papunta sa kanya upang makasama niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and at the same time may matutunan sila mula sa kanya. Pagkatapos pumanaw ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kumalat ang mga sahaba radiyallahu anhum sa iba't ibang sulok ng mundo at ipinalaganap nila ang kaalaman na natutunan nila mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Gayon din, naglakbay ang iba't ibang mga tao papunta sa kanila upang makuha nila ang kaalaman mula sa kanila na nakuha nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ganito na ang naging kasanayan hanggang sa panahon natin. At walang duda, kapag gusto natin makamit at makuha ang kaalaman na ito, hindi ito makakamit maliban sa pamamagitan ng ar-rihla fi talabil ilm o ang paglalakbay sa pagsasaliksik ng kaalaman. Kaya hahati natin ang muhadara na ito sa mga sumusunod. Ang una, ang katibayan para sa paglakbay sa pagsasaliksik ng kaalaman mula sa Quran at sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ikalawa, ang paglalakbay ni Propeta Musa alaihi salam para sa kaalaman. Ikatlo, mga halimbawa ng paglalakbay mula sa mga sahaba radiyallahu anhum. Ikaapat, iilang mga kasabihan, mga akwal ng mga salaf tungkol dito. At ang ikalima, kunin mo mula sa mga ulama, mula sa mga scholar bago pa man sila pumanaw. Pagkatapos ang conclusion o ang pangwakas, khatamallahu lana wa lakum alal khair, naway ipangwakas ng Allah ang ating buhay at ang inyo rin sa kabutihan. At ang karamihan ng mga aral at salaysay na babanggitin natin mamaya, ito ay kinuha mula sa aklat ni Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat na tinawag niya Ar-Rihla fi Talabil Hadith o ang paglakbay para magsaliksik ng hadith. Kaya ang unang punto dito is ano ang katibayan mula sa Quran at sa Sunnah para sa paglalakbay sa pagsasaliksik ng kaalaman. Mula sa Quran, يقول لحماد بن زيد يا أبا إسماعيل هل ذكر الله تعالى أصحاب الحديث في القرآن؟ Tinanong si Hamad bin Zaid rahimahullah ta'ala, O Abu Ismail, binanggit ba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ashabul hadith, ang mga tagasunod ng hadith o ang mga nagsasaliksik ng hadith? Binanggit ba sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Faqala na'am, sinabi niya, oo. Alam tasma' ila qawlihi, hindi mo ba narinig ang kanyang sinabing, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim. Kung naglakbay mula sa bawat grupo sa kanila ang isang pangkat upang magkaroon sila ng fiqh, ng malalim na pag-unawa sa relihiyon, at upang magbigay sila ng babala para sa kanilang mga tao
kapag sila ay bumalik sa kanila. فهذا من كل من رحل في طلب العلم والفقه ورجع به إلى من وراءه فعلمه إياه. Kaya sinabi ni Hamad bin Zaid rahimahullah ta'ala na kaya ito ay patungkol, ang aya na ito ay patungkol sa bawat isa na naglakbay sa paghahanap ng kaalaman, pagsasaliksik ng kaalaman at fiqh, ang pag-unawa sa relihiyon. Pagkatapos ay bumalik sila, dala-dala nila ito sa mga tao na naiwan nila sa kanilang lugar at itinuro niya ito sa kanila. At mula sa sunan naman, isinalaysay ni na Abu Dawud sa kanyang sunan at si At-Tirmidhi sa kanyang Jami' at si Ibn Majah sa kanyang sunan at si Ahmad rahimahullah ta'ala sa kanyang musnad an Kathir ibn Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Sinabi ni Kathir ibn Qais na umupo ako kasama si Abu Darda sa masjid ng Dimashq na sa Damascus sa Syria. فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. Sinabi niya, at may dumating na lalaki at nagsabi, O Abu Darda, dumating ako sa iyo mula sa Madina ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam dahil sa isang hadith na narinig kong isinalaysay mo mula sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala na akong ibang pakay, wala na akong ibang dahilan kung bakit ako pumunta dito. فقال أبو الدرداء أما جئت لحاجة أما جئت لتجارة أما جئت إلا لهذا الحديث قال نعم. Kaya sinabi ni Abu Darda radiyallahu anhu sa kanya, hindi ka ba dumating para sa anumang pakay? Hindi ka ba dumating para sa negosyo? Wala ka bang ibang pinunta kundi ang hadith na ito? Sinabi niya, naam, oo. Kaya binanggit ni Abu Darda radiyallahu anhu ang hadith na alam ng karamihan sa atin. Alam natin ang hadith na ito. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul. Sinabi niya, narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam na nagsabi, Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Sino man ang magtahak ng landas upang magsaliksik ng kaalaman, patatahakin siya ng Allah sa isa sa mga landas ng paraiso. Wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. At katotohanan ibinababa ng mga anghel ang kanilang mga pakpak bilang pagkalugod sa nagsasaliksik ng kaalaman. Wa innal alima layastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. At ang isang alim, isang scholar, humihingi para sa kanya ng kapatawaran ng sino man ang nasa langit at sino man ang nasa lupa, maging ang mga isda sa kailaliman ng tubig sa dagat. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadli laylatal badri 'ala sairil kawakib. At ang kabutihan naman, ang virtue ng isang scholar sa isang aliping sumasamba ay tulad ng kabutihan ng buwan sa gabi na ng kabilugan kumpara sa lahat ng bituin. Wa innal ulamaa warathatul anbiya wa innal anbiyaa lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. At katotohanan, ang mga ulama, ang mga scholar, sila ay tagapagmana ng mga propeta. At ang mga propeta ay hindi nila iniiwan ng mana na dinar o dirham. At ito ay mga currency na ginagamit dati. Walakin warrathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Bakos nag-iiwan sila ng kaalaman, kaya sino man ang kumuha nito ay tunay na kumuha ng malaking bahagi. At sa mahabang hadith na ito, marami tayong makukuhang aral at pakinabang, mga benefits. At syempre hindi natin babanggitin lahat, pero kabilang dito ay ang mga sumusunod. Ang virtue, ang kabutihan ng paglalakbay sa pagsasaliksik ng kaalaman.
tulad ng paglalakbay ng taong iyon mula Madina papunta sa Damascus sa Syria, na kung saan umaabot ito ang distance ng dalawang lugar na ito, Madina hanggang sa Damascus, na 1,300 kilometers, para lang marinig niya isang hadith. At dapat alamin natin na ang panahon na iyon, sa panahon na iyon, wala pang sasakyan, wala pang tren, wala pang eroplano, kaya kailangan nilang maglakad o sumakay sa hayop tulad ng kamelyo, at maaring abutin ito ng isang buwan o higit pa isang buwan na biyahe para lang sa isang hadith. Ang ikalawang benefit na makuha natin sa hadith na ito, ang paglalakbay sa pagsasaliksik ng kaalaman ay isang dahilan upang maging madali ang daan patungo sa paraiso. At kung ito lamang ang babanggitin natin tungkol sa kabutihan ng paglalakbay sa pagsasaliksik ng kaalaman, sapat na ito. Dahil sino ba sa atin ang ayaw na maging madali ang kanyang daanan patungo sa paraiso? Ang ikalawang punto, ang paglalakbay ni Musa alayhi salam para sa kaalaman. Isinalay sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma na nagsabi, ikinuwento sa amin ni Ubay ibn Ka'ab mula sa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anna Musa alayhi salam qama fi Bani Israel khatiban, na si Musa alayhi salam daw ay tumayo sa harap ng Bani Israel bilang tagapagsalita. Fasuila ayyun nasi a'lam, kaya tinanong siya, sino ang pinakamaalam na tao? Faqala ana, sinabi ni Musa alayhi salam, ako. Propeta siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'atab Allahu alayhi haythu lam yarudda al-ilma ilayhi, kaya sinisi, pinagsabihan at titinuwid siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi niya ibinalik ang kaalaman na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala abdun li inda majma'il bahrain huwa a'lamu mink, kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, may isa kong alipin sa may tagpuan ng dalawang dagat na mas maalam siya kaysa sayo. Faqala ay Rab, fakayfa bihi, kaya sinabi ni Musa alayhi salam, o aking Panginoon, paano ko siya matatagpuan? Saan ko siya hahanapin? Qala ta'khudhu hutan faj'alhu fi miktalin, sinabi niya, kumuha ka ng isang isda at ilagay mo ito sa isang lalagyan tulad ng basket o anuman mga lalagyan na meron sa panahon na iyon. Fahaythuma faqadta al-huta fahuwa tham, kaya kung saan mawawala sa iyo ang isda na ito, nandoon siya, ang taong ito, na mas maalam kay Musa alayhi salam. Qala fa akhadha hutan faj'alahu fi miktalin, kaya kumuha siya ng isda at inilagay niya ito sa isang lalagyan. Thumma intalaqa yamshiyani ma'ahu fatahu Yusha' ibn Nun, pagkatapos silang dalawa ay naglakad, kasama ni Musa alayhi salam ang kanyang katulong na si Yusha' ibn Nun. Ang biblical term nito is Joshua. Hatta atas sakhrata fanam, hanggang sa makarating sila sa isang bato, kaya siya ay natulog. Wattaraba al-hutu fil miktali fakharaja minhu fasaqata fil bahr, at gumalaw ang isda na ito sa lalagyan at lumabas ito mula dito at nahulog ito sa dagat. Faamsakallahu anil hutil ma mithla taq, kaya pinigilan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tubig na ito para sa isda hanggang naging parang arko ang dinaanan nito. Ibig sabihin, hindi pa nakapasok ang isda sa loob ng dagat. Wajawaza Musa, at lumampas na si Musa alayhi salam. Falamma stayqadha Musa nasiya an yukhbirahu bil hut, nang magising si Musa alayhi salam, nakalimutan ng kanyang kasama na sabihin sa kanya ang tungkol sa isda. Waqala lahu inni nasitul huta wama ansanihi illa shaytanu an adhkura, at sinabi niya sa kanya, nakalimutan ko ang isda at walang nagpalimot sa akin ito kundi ang shaytan upang hindi ko ito maalala. Falamma kana min al-ghadi qala lahu Musa, at kinabukasan sinabi sa kanya ni Musa,
atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sabi niya, dalhin mo sa amin ang ating pagkain, dalhin mo ang pagkain natin. Tunay na nakaranas tayo ng pagod sa paglalakbay natin ito. Falam yajid an-nasaba hatta jawaza haythu amarahu Allah. At hindi niya naramdaman ang pagod hanggang sa lumampas siya sa lugar na ipinag-utos sa kanya ng Allah. Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Sinabi ni Musa alayhis salam, iyan ang hinahanap natin. Kaya bumalik silang dalawa. Sinusundan ang kanilang mga bakas o ang pinagdaanan nila kung saan sila galing. Faraja'a yaqussani atharahuma hatta intahaya ila sakhra. Kaya bumalik silang dalawa, sinusundan ang kanilang mga ang kung saan sila dumaan hanggang makarating sila sa bato. Wa kana lil huti saraban walahuma ajaba. Kaya naging daan sa dagat ang dinaanan ng isda. Naging daan, nagkaroon ng daanan sa dagat kung saan dumaan ang isda na ito. At para sa kanilang dalawa, ito ay isang kamanghamanghang pangyayari. Ito ay something strange. فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى نَائِمٌ. At nakita nila isang lalaki na nakabalot, nakatakip at natutulog. فَسَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ. Kaya nagbigay ng salam si Musa alayhis salam sa kanya. فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامِ. Kaya sinabi sa kanya ni Al-Khadir, pwede natin sabihin Al-Khadir o Al-Khidr. Sinabi sa kanya ni Al-Khidr, paano nagkaroon ng salam sa inyong lupain, sa lugar ninyo? O qal, bi'ardis salam, o sinabi niya sa aking lupain ba ay may salam? Ashak min Ishaq, yani nagkaroon ng pagdududa at pag-alinlangan mula sa isa sa mga ruwat si Ishaq. Faqala lahu Musa, ana Musa bani Israel. Kaya sinabi sa kanya ni Musa alayhis salam, ako si Musa mula sa Bani Israel, mula sa angkan ni Israel. Ataytuka litu'allimani mimma 'ullimta rushda. Pumunta ako sa iyo upang turuan mo ako mula sa itinuro sa iyo na gabay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, innaka ala ilmin 'allamakahu Allahu la a'lamu. Sinabi niya, tunay na ikaw ay may kaalaman na itinuro sa iyo ng Allah na hindi ko alam. Wa ana ala ilmin 'allamanihi la ta'lamuhu anta. At ako naman ay may kaalaman na itinuro sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala sa iyo, na hindi mo alam. Qala fa inni attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Kaya sinabi ni Musa alayhis salam, kung gayon susunod ako sa iyo upang turuan mo ako mula sa itinuro sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na gabay. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sinabi niya, tunay na hindi mo makakayang magtiis kasama ko, hindi ka makakapagsabar kung sasama ka sa akin. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. At paano ka makakapagtiis sa bagay na hindi mo lubos na nalalaman, na wala kang kaalaman tungkol dito? Qala satajiduni insha'allahu sabiran wala a'si laka amra. Kaya sinabi ni Musa alayhis salam, matatagpuan mo ako kung gustuin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabibilang ako mula sa mga matiisin, magsasabar ako at hindi ako susuway sa anumang utos mo. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Kaya sinabi ni Khidr sa kanya, kung susunod ka sa akin, nagbigay siya ng condition, kung susunod ka sa akin, ikaw Musa alayhis salam, huwag mo akong tanungin tungkol sa anumang bagay hanggang ako mismo ang magbanggit nito sa iyo. Fantalaqa yamshiyani ila sahil. Kaya silang dalawa ay naglakad tungo sa tabing dagat. Fa'arafa al-Khidr fahamala bighayri nawlin fi safina. At nakilala nila si Al-Khidr, kaya sila ay isinakay sa barko ng walang bayad, libre. Falam yafja illa wal Khidr yuridu an yuqli'a lawha. At hindi nagtagal
nakita ni Musa alayhis salam na si Khidir gusto niya tanggalin ang isang piraso ng kahoy mula sa bangka, dahil alam natin ang mga bangka dati ay gawa sa kahoy. At si Khidir gusto niya tanggalin itong isang piraso na kahoy mula sa bangka, at alam natin kapag tatanggalin niya ito, malulunod sila. Faqala Musa, kaya sinabi ni Musa alayhis salam, akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Sinabi ni Musa alayhis salam kay Khidir, binutasan mo ba ito upang lunurin, upang malunod ang mga nakasakay dito? Tunay na nakagawa ka ng isang malaking bagay. Qala, sinabi ni Khidir, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi mo makakaya magtiis kasama ko? Qala la tu'akhidhni bima nasit. Kaya sinabi sa kanya ni Musa, wag mo akong sisihin dahil sa aking pagkalimot. Qala wa kanatil awla nisyanan. Kaya sinabi niya, at ang unang beses nung tinanong niya ay dahil sa pagkalimot. Qala wa jaa usfurun fawaqa'a ala harfin minas safina. At dumating ang isang ibon at dumapo ito sa gilid ng barko. Tumayo ito doon sa gilid ng kanilang barko. Fanaqara min al-bahr. Kaya tumuka ito sa dagat at kumuha ng konting tubig. Faqala lahu al-Khidr, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allah illa ma naqasa al-usfur min hadha al-bahr. Kaya sinabi sa kanya ni al-Khidr, ang aking kaalaman at ang iyong kaalaman kumpara sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nakabawas maliban tulad ng nabawas ng ibong ito mula sa dagat na ito. Falamma kharaja min al-bahri absara ghulaman min al-ghilmani yal'ab. Nang makalabas silang dalawa mula sa dagat, nakita niya ang isang batang lalaki na naglalaro kasama ang mga bata. Fatanawalahu faqata'a ra'sahu. Kaya kinuha siya ni Al-Khidr, hinawakan niya at pinutol niya ang kanyang ulo. Faqala Musa, at sinabi ni Musa, aqatalta nafsan zakiyya bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. At natural ito na response. Sinabi ni Musa alayhis salam, pumatay ka ba ng isang inosenteng tao na hindi mo naman siya pinatay dahil sa pagpatay niya sa ibang tao? Tunay na nakagawa ka ng isang bagay na kasuklam-suklam. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sinabi niya, hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi mo makakaya magtiis kasama ko? Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Sinabi ni Musa alayhis salam, kung tatanungin pa kita tungkol sa anumang bagay pagkatapos nito, wag mo na akong samahan. Tunay na mayroon ka ng sapat na dahilan mula sa akin. Yani, paulit-ulit na lang ang ginawa ni Musa alayhis salam. Parang sinabi niya kay Khidir na kung ayaw mo na ako samahan, so walang problema kasi wala na akong ibang dahilan. Kasi kanina sa unang incident na nangyari sa kanila, sinabi niya nakalimutan niya. So na yun, inulit na naman niya ang tanong. Fantalaqa, kaya nagpatuloy silang dalawa. Hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha. Hanggang nakarating silang dalawa sa mga tao ng isang bayan, sa isang lugar. Humingi sila ng pagkain mula sa mga tao dito. Faabaw an yudayyifuhuma. Ngunit tumanggi silang patuluyin sila dalawa bilang bisita. Kumbaga hindi nila sila tinanggap bilang bisita. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqad. At nakita nilang dalawa na mayroon isang pader na malapit ng bumagsak. Faqala al-Khidr hakadha biyadihi faaqamahu. Kaya ang ginawa ni Al-Khidr ng ganito, gamit ang kanyang kamay at itinayo niya ito. Ibig sabihin, malapit na mahulog, matumba ang bumagsak ang pader na ito, pagkatapos ay itinayo niya. Faqala lahu Musa, sinabi ni Musa alayhis salam sa kanya,
atayna ahla hadhihi alqarya falam yudayyifuna. Sinabi ni Musa alayhi salam, pumunta tayo sa mga tao ng lugar na ito, ng bayang ito. Ngunit hindi nila tayo pinatuloy bilang bisita, hindi nila tayo tinanggap. Falaw ittakhadhta alayhi ajra. Sabi niya, kung kumuha ka sana ng kabayaran para rito, bakit hindi ka sisingil mula sa kanila dahil tinulungan nila sila kahit na hindi nila sila tinanggap bilang kanilang bisita? Sabi ni Khidr, qala hadha firaqu bayni wa baynak. Sinabi niya, ito na ang paghihiwalay sa pagitan ko at pagitan mo. Sa unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Ipapaliwanag ko sa iyo ang kahulugan ng mga bagay na hindi mo nakayang pagtiisan, na hindi ka nakapagsabar, na kung saan tanong ka ng tanong. Amma safina, thumma tala al-aya, tungkol sa barko, at binasa niya ang mga talata. At dito nagtapos ang hadith sa Sahihain. At hindi binanggit sa hadith ang mga talata na nabanggit sa Suratul Kahf, ngunit babanggitin natin ito, babasahin natin para makuha natin ano ang wisdom, bakit ito ginawa ni Khidr, at may makuha tayong aral mula dito. Sinabi niya, amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Tungkol naman sa bangka na gustong sirain ni Khidr, tungkol naman sa bangka, ito ay pag-aari ng mga mahihirap na nagtatrabaho sa dagat. Faaradtu an a'ibaha, kaya nais kong sirain ito ng kaunti. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sapagkat sa unahan nila ay may isang hari na sa pilitang kumukuha ng bawat maayos na bangka. As long as maayos ang bangka, kinukuha niya ang mga bangka na ito. Kaya gusto niya itong sirain konti para hindi ito kukunin ng hari na yon. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. At tungkol naman sa bata, ang kaniyang mga magulang ay parehong mananampalataya. Fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Kaya nangamba kami na baka pahirapan niya silang dalawa sa pamamagitan ng pagsuway at sa pamamagitan ng pagsagawa ng kufur. Faaradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba ruhma. Kaya nais namin napalitan sila ng kanilang Panginoon ng mas mabuti na anak kaysa sa kanya, sa kadalisayan, at mas malapit sa awa at mas malapit sa pagmamahal. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. At tungkol naman sa pader na ito ay pag-aari ng dalawang batang ulila doon sa Madina, doon sa lugar kung saan sila pumunta. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. At sa ilalim nito ay may kayamanan para sa kanilang dalawa. Wa kana abuhuma saliha. At ang kanilang ama ay isang matuwid na tao. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Kaya ninanais ng iyong Panginoon na umabot silang dalawa sa kanilang tamang edad. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. At may labas nila mismo ang kanilang kayamanan bilang awa mula sa iyong Panginoon. Wa ma fa'altuhu an amri. At hindi ko ito ginawa mula sa aking sarili. At ito ang sa aya na ito, wa ma fa'altuhu an amri, at hindi ko ito ginawa mula sa aking sariling decision. Kinuha ng ibang mga ulama na ito ay nagpapatunay na si Khidr ay mula sa mga propeta. Isa siyang propeta. Dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra. Iyan ang paliwanag ng mga bagay na hindi mo kinayang pagtiisan. At pagkatapos binanggit ni Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala ang salaysay na ito sa kanyang aklat Ar-Rihla fi Talab al-Hadith, sinabi niya, qala ba'du ahli al-ilm, sinabi ng ilan sa mga taong may kaalaman mula sa mga ulama, inna fi ma anahu Musa minad da'abi was safari wa sabara alay. Tunay na tiniis ni Musa alayhi salam na sa pagsisikap, paglalakbay at pagtitiis dito, minat tawadu'i wal khudu'i lil Khidr, at sa kanyang pagpapakumbaba at pagpapasakop kay Al-Khidr, ba'da mu'anati qasdihi,
pagkatapos niyang paghirapan ang pagpunta sa kanya. Ma'a mahalli Musa indallah. Kasabay dito, habang alam natin na ang mataas na katayuan ni Musa alayhis salam sa Allah, wa mawdi'uhu min karamatihi, at ang kaniyang kalagayan mula sa karangalan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa syarafi nubuwatihi, at ang kaniyang kalagayan at ang karangalan na ng kaniyang pagkapropeta, dalalatun ala irtifa'i qadril ilm. Ito ay patunay ang pagpunta ni Musa alayhis salam, kahit na siya si Musa alayhis salam at kinausap siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at alam natin ang antas ni Musa alayhis salam, kahit dumating siya sa ganitong antas, pumunta pa rin siya kay Al-Khidr para kumuha ng kaalaman na meron kay Khidr na wala kay Musa alayhis salam. Sinabi ni Al-Khatib Al-Baghdadi, hadhihi dalalatun ala irtifa'i qadril ilm. Ito ay patunay sa taas ng antas ng kaalaman, wa uluwi manzilati ahlihi, at sa taas ng katayuan ng mga taong may kaalaman, wa husni tawadu'i liman yaltamisu minhu wa yu'khadhu an, at ang mabuting pagpapakumbaba sa taong pinaghahanap-hanapan ng kaalaman at kinukuhanan nito. Walaw irtafa'a an tawadu'i li makhluqin ahadun birtifa'i darajatin wa sumuwi manzilatin lasabaka ila dhalika Musa. At kung may sino man tao na dapat sana ay hindi na magpakumbaba sa isang nilikha dahil sa taas ng kaniyang antas at katayuan, si Musa alayhis salam sanang nauna dito. Falamma adhara al-jadda wal ijtihad, ngunit nang ipinakita niya ang pagsisikap at ang pagpupursigi, wal inzi'aj anil watani, at ang pag-alis niya mula sa sariling lugar, wal hirs anil istifada, at ang matinding pagnanais na may makuha siyang benefit, na makinabang siya, ma'al i'tirafi bil hajati ila an yasila min al-ilmi ila ma huwa ghaibun anhu, kasabay ng pag-amin niya na siya ay nangangailangan pa ng kaalaman na wala pa sa kanya, dalla ala annahu laysa fil khalqi man ya'lu ala hadhihi al-hal wala yakburu anha. Ito ay ipinapakita na walang sino man sa mga nilikha ang mataas kaysa sa ganitong kalagayan, at walang sino man ang dapat magmataas, maging prideful, maging arrogant, na para bang hindi na niya kailangan ang kaalaman, hindi na niya kailangan pumunta sa mga maalam para magsaliksik ng kaalaman. At ang ikatlong punto, barakallahu fikum, ang ikatlong punto, mga halimbawa mula sa mga sahaba radiyallahu anhum. Isinalaysay ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim sa kanilang sahih. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, wallahi alladhi la ilaha ghayru, sumpa man sa Allah na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya, ma unzilat suratun min kitabillahi illa ana a'lamu ayna unzilat. Walang sura, walang kabanata na ibinaba mula sa aklat ng Allah, maliban na lamang alam ko kung saan ito ibinaba. Wala unzilat ayatun min kitabillahi illa ana a'lamu fima unzilat. At walang aya, walang talata na ibinaba mula sa aklat ng Allah, maliban na alam ko kung tungkol saan ito binaba, ano ang dahilan ibinaba ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walau a'lamu ahadan a'lam minni bikitabillah. At kung alam ko lang na may isang tao na mas maalam kaysa sa akin tungkol sa aklat ng Allah, tuballaguhu al-iblu larakibtu ilayhim, na maabot ng mga kamelyo, talagang sasakay ako papunta sa kanya. At isinalaysay ni Imam Ahmad sa kanyang musnad at si Imam al-Bukhari sa al-Adab al-Mufrad, sinabi ni Sheikh al-Albani na ito ay hasan, mula kay Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu na nagsabi, balagani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. May nakarating sa akin na isang hadith mula sa isang lalaki na narinig niya ito mismo mula sa sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam. Fashtaraytu ba'iran thumma shadattu alayhi rahli. Kaya bumili ako ng isang kamilyo, pagkatapos ay inayos ko ito at ginawa ko itong aking sasakyan. At imagine natin, subhanallah, dahil lang nalaman ni Jabir ibn Abdullah
radiyallahu anhu, at siya ay mula sa mga sahabi, mula sa mga sahaba na nagsalaysay ng maraming mga ahadith. Bumili siya ng bagong kamelyo para lang puntahan itong tao na ito na meron siyang isang hadith na hindi narinig ni Jabir radiyallahu anhu. Fasirtu ilayhi shahran hatta qadimtu alayhi ash-Sham. Pagkatapos ay naglakbay ako papunta sa kanya ng isang buwan na biyahe hanggang sa makarating ako sa kanya sa Sham. At ang Sham, ito ang lugar sa panahon natin na yon sa Syria, Palestine, Jordan. Ito na lugar. Dati ang tawag dito ay Sham. Faida Abdullah ibn Unais. At sinabi ni Jabir, siya pala ay si Abdullah ibn Unais ang nakarinig ng hadith na ito. Fakultu lil bawab, qul lahu Jabir ala al-bab. Kaya sinabi ko sa tagabantay ng pinto, sabihin mo sa kanya, si Jabir ay nasa pintuan. Faqala ibn Abdullah, qultu na'am. Sinabi niya, Jabir, yani anak ni Abdullah, sinabi ko, oo. Fakharaja yata'u thawbahu fa'tanaqani wa'tanaqtuhu. Kaya lumabas siya na naapakan pa niya ang kanyang damit at niyakap niya ako at niyakap ko rin siya. Fakultu, sinabi ni Jabir, sinabi ko, hadithan balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fil qisas. May isang hadith na nakarating sa akin tungkol sa iyo na narinig mo daw ito mula sa propeta sallallahu alayhi wasallam tungkol sa al-qisas, ang pagganti sa mga karapatan. Fakhashitu an tamuta aw amuta qabla an asma'. Kaya natakot ako na baka mamatay ako, o baka mamatay ka, o ako ang mamatay bago ko pa ito marinig. Qala, sinabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam na nagsabi, yuhsharun nasu yawmal qiyamati, aw qala al-ibad, uratan, ghurlan, buhman. Titipunin ang mga tao o bubuhayin ulit ang mga tao sa araw ng pagkabuhay, sa araw ng paghukom, o sinabi niya ang mga alipin na walang damit, hindi tuli at buhman. Qala qulna wa ma buhman. Sinabi niya, tinanong namin sa propeta sallallahu alayhi wasallam, ano ang ibig sabihin ng buhman? Qala laysa ma'ahum shay. Na sinabi niya, wala silang anumang dala. Thumma yunadihim bisawtin yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min qurbin. Pagkatapos ay tatawagin sila ng Allah sa isang tinig na maririnig ng nasa malayo tulad ng pagkarinig ng nasa malapit. Anal Malik, Anad Dayyan. Ako ang hari, ako ang tagapaghukom. Wala yambaghi li ahadin min ahli an-nari an yadkhula an-nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqussahu minhu. At hindi nararapat, sasabihin ng Allah, at hindi nararapat sa sino man mula sa mga tao ng apoy, mula sa mga katauhan sa impyerno, na pumasok siya sa impyerno habang mayroon pa siyang karapatan laban sa isang tao mula sa mga tao ng paraiso, hanggang sa kukunin ko ang karapatang iyon para sa kanya. Wala yambaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhula al-jannah wa li ahadin min ahli an-nari indahu haqqun hatta aqussahu minhu. At hindi rin nararapat sa sino man mula sa mga katauhan sa paraiso na pumasok sa paraiso habang may isang tao mula sa tao ng apoy, mula sa mga tao ng impyerno, na may karapatan laban sa kanya hanggang sa kukunin ko ang karapatan yon para sa kanya. Hatta al-latma, kahit ang isang sampal lang, Qala qulna kayfa wa innama na'ti Allahu azza wa jal uratan ghurlan buhman. Sinabi niya, tinanong namin, paano yun? Samantala, dahil dito sa mundo, kapag inopress natin ang isang tao, maaaring babayaran natin siya o mga ganito na mga bagay. Kaya tinanong nila, paano yun? Samantala tayo ay haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala nang walang damit, hindi tuli, at walang anumang dala. So paano magkakaroon ang qisas na ito? Paano ibabalik ang karapatan ng ibang mga tao?
Qala bil hasanati was sayyiat. Sinabi niya sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa at masasamang gawa. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay naglibak, mathalan, nag-backbite, sasabihin natin kay Abdullah. So sa araw na iyon, dadating ang tao na iyon at kung hindi siya nakapaghingi ng kapatawaran mula kay Abdullah, dadating siya sa Yawm al-Qiyamah, kailangan niya ibalik ang karapatan ni Abdullah kung saan inapi niya siya. At ang araw na iyon, wala tayong dinar, wala dirham, wala tayong pera para ito yung gagamitin natin para sa bayaran. So anong mangyayari? Kung si Abdullah o itong tao na ito na naglibak, kung meron siyang mabubuting gawa, malilipat ang mabubuting gawa na ito papunta kay Abdullah. Hanggang sa magiging muflis ang tao na yun, hanggang sa wala nang matira sa kanya mula sa kabutihan, magiging bankrupt. At kapag mangyari yun, kung may kasalanan at masamang gawain na ginawa ni Abdullah, ito naman ang ililipat sa tao na ito na naglibak. So ganito ang mangyayari na qisas sa Yawmal Qiyamah, tulad na nabanggit sa hadith na ito. Ang ikaapat, mga kasabihan ng mga salaf tungkol dito, tungkol sa paglalakbay sa pagsasaliksik ng kaalaman. Sinabi ni Abdullah, ang anak ni Ahmad ibn Hanbal rahimahumallah, sa'altu abi rahimahullah amman talaba al-ilm hal tara an yalzama rajulan indahu ilmun fayaktubu anhu. Tinanong ko ang aking ama, si Imam Ahmad, tungkol sa taong nagsasaliksik ng kaalaman. Mas mabuti ba para sa kanya na mananatili sa isang tao na may kaalaman at magsusulat mula sa kanya? Aw tara an yarhala ila al-mawadi' allati fiha al-ilm fayasma'u minhum. O maglakbay siya sa mga lugar na nandoon ng kaalaman, na may mga ulama sa ibang lugar, upang makinig mula sa kanila. Qala, sinabi ni Imam Ahmad, yarhalu yaktubu anil kufiyin wal basriyin wa ahli al-Madinah wa Makkah yushamun nas yasma'u minhum. Sinabi niya, mas mabuti na maglakbay siya. Magsulat siya mula sa mga taga Kufa, mga taga Basra, at ang Kufa at Basra, ang dalawang lugar na ito sa kasalukuyan ay nasa Iraq, at mula sa mga tao ng Madina at sa Makkah, at makihalubilo siya sa mga tao at makinig mula sa kanila. At sinabi ni Ibrahim ibn Adham, Inna Allah Ta'ala yarfa'u al-bala'a an hadhihi al-umma bi rihlati ashabil hadith. Katotohanan, inaalis ng Allah Ta'ala ang pagsubok mula sa umma na ito sa pamamagitan ng paglalakbay ng mga ashabul hadith. At mula kay Abul Aliya, sinabi niya, Kunna nasma'u bir riwayati an ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bil Madinati bil Basra, fama narda hatta ataynahum fasami'na minhum. Naririnig namin ang mga salaysay mula sa mga sahaba, mula sa mga kasama ng sugo ng Allah sa Madina, habang kami ay nasa Basra, kaya hindi kami nakukontento hanggang sa puntahan namin sila mismo sa Madina at marinig namin mismo mula sa kanila. At mula kay Ash-Sha'bi rahimahullah ta'ala, sinabi niya, Law anna rajulan safara min aqsa Shami ila aqsa Yaman. Kung ang isang lalaki ay naglakbay mula sa pinakadulong bahagi ng Sham hanggang sa pinakadulong bahagi ng Yemen, at kung titignan natin sa mapa na yon, sa gitna ng Asham, sa Syria, Jordan at lugar na yun, at Yemen ay merong andun ang Saudi Arabia, at abot ito ng ilang thousands na kilometer. So sinabi niya, kung ang isang lalaki ay naglakbay mula sa pinakadulong bahagi ng Sham hanggang sa pinakadulong bahagi ng Yemen, فَحَفِظَ كَلِمَةً تَنْفَعُهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلَهُ مِنْ عُمُرِهِ, at nakapagsaulo siya, nakapag-memorize siya ng isang salita na makukuha niya ang benefit, mapapakinabangan niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ra'aytu anna safarahu la yadi'. Nakikita ko, sinabi niya Sha'bi, nakikita ko na ang kanyang paglalakbay ay hindi nasayang.
At sinabi ni Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu rahimahullah ta'ala, in kuntu la asirul ayyama wal layaliya fi talabil hadith al-wahid. Katotohanan, ako ay naglalakbay ng ilang araw at gabi sa pagsasaliksik lamang ng isang hadith, sa paghanap lamang ng isang hadith. At ang ikalimang punto, at ito ang huling punto, kunin mo ang kaalaman mula sa mga ulama bago sila pumanaw. Mula kay As-Sunabihi, sinabi niya, annahu qila lahu mata hajart. Sinabi sa kanya, kailan ka naghijra? Kailan ka naghijra? Qala mutawaffan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, noong pumanaw ang propeta sallallahu alaihi wasallam, laqiyani rajulun indal juhfa. May isang lalaki na nakasalubong sa akin sa may al-Juhfa, sa isang lugar, sa daanan. Fakultu al-khabar ya Abdullah. Kaya sinabi ko, ano ang balita o alipin ng Allah? Faqala ay wallahi la khabarun tawilun aw jalilun. Kaya sinabi niya, oo, sumpa sa Allah, ito ay isang mahaba at malaking balita. Dafanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala min amsin. Inilibing namin ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam noong isang araw lang. So imagine natin ang tao na ito, iniwan niya ang kanyang lugar, papunta sa Madina, gusto niya maghijra, papunta sa Madina ng propeta sallallahu alaihi wasallam at para makasama niyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit habang nasa daanan siya, pumanaw ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, kharajtu ila Al-Hasan wa Ibn Sirin. Lumabas ako, naglakbay ako upang puntahan si Al-Hasan at si Ibn Sirin, yani Al-Hasan al-Basri at si Muhammad ibn Sirin. At sila dalawa, namatay sila 110 ba'da al-hijra. Fawajadtu Al-Hasan qad mat. Ngunit nadatnan ko na si Al-Hasan ay namatay na. Wawajadtu Muhammad ibn Sirin maridan. At nadatnan ko si Muhammad ibn Sirin na may sakit. Fadakhalna alayhi na'uduhu. Kaya pumasok kami sa kanya upang dalawin siya sa kanyang sakit. Famakatha ayyaman thumma mat. At nanatili siya ng ilang araw, pagkatapos ay namatay siya. At sinabi ni Affan, sinabi sa amin ni Hammad ibn Salama rahimahullah ta'ala, na sinabi niya, qadimtu Makkah wa Ata ibn Abi Rabah hayyun. Dumating ako sa Makkah habang si Ata ibn Abi Rabah ay buhay pa. Qala faqultu idha ana aftartu dakhaltu alayhi. Sinabi niya, kaya sinabi ko, kapag ako ay nakapag-iftar, papasok ako sa kanya. Puntahan ko siya after ako mag-iftar. Qala famata fi Ramadan. Sinabi niya, ngunit siya ay namatay siya sa Ramadan. At walang duda na ang mga ulama ay tao rin at the end of the day. Kahit anong antas ang naabutan nila at the end of the day, mga tao pa rin sila. Kung hindi tayo ang uuna sa kanila, sila ang uuna. At mula sa mga personal ko na experience dito ay ang pagdating sa Madina at buhay pa si Sheikh Rabi' al-Madkhali rahimahullah ta'ala nung dumating ako. Ngunit ipinagbawal ng kanyang pamilya ang pagbisita sa kanya. Walang sino man ang makakapagbisita sa kanya, kahit ang kanyang mga malalapit na mga estudyante tulad ni Sheikh Abdullah al-Bukhari hafizahullah ta'ala. At last year, habang nasa Indonesia kami para sa Daura, dumating sa amin ang balita na pumanaw si Sheikh Rabi' al-Madkhali rahimahullah ta'ala at hindi ako nakapagkuha ng anumang benefit ng aral o hindi ko lang siya nakita in person. Kaya bilang conclusion, pinapayo ko ang ating mga kapatid na sino man ang may kakayahan, kung hindi pinadali sa inyo ng Allah na maglakbay papunta sa Saudi Arabia o sa ibang mga lugar upang umupo kayo sa mga ulama, lumapit sa inyo ang oportunidad kung saan dadalo si Sheikh Arafat al-Muhammadi hafizahullah ta'ala sa Davao sa susunod na buwan. Kung kaya mong mangutang, gawin mo upang makinabang ka sa kaalaman ng isa sa mga ulama.
Hindi mo alam, baka hindi na bumalik ang ganitong pakakataon sa susunod. At hindi mo rin alam, baka may makuha kang isang pakinabang mula sa pagdalo mo sa daura na maaring maging dahilan na ito yung maging dahilan ng pagpasok mo sa paraiso. At huwag ninyong hayaang linlangin kayo ni Shaitan at sabihin sa inyo na hindi kayo nakakaintindi ng Arabic dahil may mga muhadara biidhnillah ta'ala na isasalin sa Tagalog at kahit sasabihin natin na wala kang naintindihan, at the very least may matutunan ka mula sa pag-uugali ni Sheikh Hafidhahullah ta'ala. So hanggang dito ang muhadara natin. May ilang mga katanungan na ipinadala ng mga ikhwa na taga Luzon. Ang una dito, sinabi niya, kailan po masasabi na ang isang mag-aaral ng kaalaman ay handa ng maglakbay at hindi na sapat ang pananatili lamang sa online learning? Ano pa ang mga palatandaan o condition bago gawin ito? Ang sagot, barakallahu fiik, ang asal, ang origin, ang pinagmulan sa pagsasaliksik ng kaalaman ay dapat itong kunin mula sa mga may kaalaman. Kung mayroon sa iyong lugar isang sheikh o isang talibul ilm na may kaalaman, kailangan muna niyang kunin ang kaalaman mula sa kanya. Ngunit kung wala naman, dapat siyang maglakbay. Ito ang origin. At nabanggit natin ang mga athar kanina, mga salaysay, ang mga hadith at ang kisa ni Musa alayhi salam at ang ilang mga akwal ng mga salaf. Dapat siyang maglakbay sa lugar kung saan naroroon ang mga maalam mula sa mga ulama o mga tulabul ilm. Habang hindi pa niya ito kaya, kung sasabihin natin hindi pa niya kayang magbiyahe, maglakbay para sa pagsasaliksik ng kaalaman, para sa anumang dahilan, maaari siya makinabang sa online. Ngunit kung may kakayahan siya at walang sino man may kaalaman sa lugar niya, kailangan niyang maglakbay papunta sa taong iyon upang kumuha ng kaalaman mula sa kanya. Dahil dapat tayong pumunta sa kaalaman at hindi baliktad, hindi ang kaalaman ang papunta sa atin. At dahil marami rin tayong mga aral, mga benefits na makukuha natin sa harap-harapan in person na hindi natin makukuha mula sa online, kabilang dito ang pag-uugali at ang mga asal ng mga ulama at ang mga masyayikh na tiyak na hindi natin ito makukuha sa online. Ngunit kapag alam natin na may mga ulama o may mga tulabul ilm sa lugar natin at may oras tayo para puntahan sila para mag-aral o may kakayahan tayo para magsaliksik ng kaalaman, puntahan ng mga maalam sa iba't ibang mga lugar at hindi natin gawin at sasabihin natin na dito lang ako hanggang sa online, ito ay isa sa mga panlilin lang ng shaitan at hindi ito nararapat gawin unless wala ka ng ibang choice o unless sasabihin natin na pinupuntahan mo ang mga ulama, pinupuntahan mo ang matulabul ilm, at the same time nag-aaral ka rin sa online, so ito wala itong problema. Ngunit sasabihin natin na i-restrict natin ang pagsasaliksik natin ng kaalaman sa online lang habang may kakayahan tayo, habang may mga pagkakataon at opportunity na kumuha ito mula sa paano ito kinuha ng mga salaf at hindi natin ito gagawin, ito ay malaking kamalian at sinasabi natin tayo ay mga salafi. Bakit hindi natin tinatahak ang pamamaraan ng mga salaf sa pagsasaliksik ng kaalaman? Ang ikalawang tanong, ano ang mga practical na paraan upang maiwasan ang pagiging labis sa din at gayon din ang pagiging pabaya? Paano po mapapanatili ang tamang balanse ayon sa manhaj ng Ahlus Sunnah? Ang sagot, barakallahu fik, hindi ito makakamit maliban kung mayroon kang kaalaman. Hindi mo kayang tatahakin ang landas ng wasat, ng walang extremism at hindi rin lax kung wala kang kaalaman. At kinukuha ito mula sa mga taong may kaalaman at mga ulama. At kailangan din bumalik sa mga ulama at magtanong sa kanila kapag may mga bagay tayong hindi alam. At huwag nating sabihin na, alhamdulillah ako nakapag-aral ako sa jamia, alhamdulillah nakapagtapos ako ng masteral, ng doctorate, ako nagsasaliksik ako ng kaalaman ng 10 years, 20 years, 30 years. 30 years ako nagbibigay ng da'wa.
So sapat na ang kaalaman na mayroon sa akin, hindi ko na kailangan balikan ng mga ulama. Hadha khata. Ito ay kaligawan na pinaganda ni Iblis sa taong ito. Kung hindi natin ito gagawin, maliligaw tayo. Tulad na nakikita natin sa panahon natin. Sapagkat ang tamang balanse ay nakabatay sa kaalaman at sa pagbabalik sa mga ulama at sa pagsunod sa manhaj ng Ahlus Sunnah at pagtatanong sa mga ulama kung ano ang tamang gagawin, tulad ng inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, at tanungin mo ang mga taong maalam, ang mga ulama, kapag hindi mo alam. So ito ang sagot sa dalawang katanungan na ito. So hanggang dito na lang. Hadha wallahu alam. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.